So guys, I'm gonna play this scary game, Specimen Zero. I just downloaded this because my classmate say it. Para ipahinga ang mga mata ko at daliri. Doon ko nakita si Bea. Nangungupahan kasi kami Oh, sa isang definitely apartment na may limang I palapag. can At speak sinuwerte, Tagalog. nasa ikalimang palapag ang unit namin. Kitang-kita ko mula roon ang bahay ni Irene. Na What the tatlong bahay ang sigma? layo mula sa amin. Kitang-kita ko rin kung ano ang ginagawa ni Bea. Sumasayaw siya habang umiikot sa paligid ng bahay. Sa katunayan nga ay namagdito ako sa sayaw niya. Ang lambot ng bawat kembot niya habang nakataas ang mga kamay at may hawak na palayok. Hindi ko alam kung ano ang laman ng palayok. Pero tumatapon-tapon yun sa katawan ni Bea at nababasa yung kanyang Hi guys, welcome. sa likod bahay ay Who are huminto you? siya sa pagsasayaw. Maya-maya ay lumabas si Anton at sila ay naghalikan. Alam niyo na ang sumunod na nangyari. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko ng gabing yon. Pero hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan ay nakasabay ko pa sa pagbili sa tindahan si Bea at naamoy kong ubod siya ng bango. Parang gusto ko ngang habulin at singgut-singgutin. Ano kayang kulong ni Bea? Wala sa sariling sabi ko noon na narinig ng tindera. What the? Sobrang bango ni Bea. Sabi ko pa. Sumabat ba naman yung kapitbahay naming tindera? Sabi niya Let's ay just. wala naman siyang naaamoy na pabango ni Bea. Ang lakas I'm gonna kaya ng find amoy. the gun. Sabi ko pa. Hanggang ngayon nga nasisingot ko eh. Tinawanan lang ako nito. Wala raw talaga siyang naaamoy. Hanggang sa nalaman ko na lang. Parang mga lalaki lang ang nababanguhan kay Bea. Kapag mga babae ay hindi yung naaamoy. Noon ay kumalat na ang chismis. Naghinagayuma ni Bea si Anton. At pati kaming mga lalaking kapitbahay, parang naaapektuhan doon. Ilang beses ko pang nakitang sumasayaw si Bea sa gabi. Hindi madalas pero hindi rin minsan. Para akong tanga na pinapanood lang siya. Hindi ko yun sinasabi sa misis ko. Sa hindi ko rin malamang dahilan. Parang nag-i-enjoy akong panuorin siya at hinahanap-hanap ko rin ang bango niya. Nitong April nga, ay nalaman na lang namin na iniwan na ni Anton ang pamilya niya at nagtanan na sila ni Bea. At si Irene, para siyang walang ideya sa nangyari. Kapag tinatanong siya ng mga kapitbahay kung ano ang nangyari at naghiwalay sila ni Anton, ay tahimik lang siya at mag-iiba ng usapan. Yung mga anak nila ay hindi rin alam kung ano. Wala silang alam sa lahat. Oh my god. Sa ngayon ay kasama ni Irene ang mga magulang niya sa bahay. Pinagagamot sila ng mga yon sa mga albularyo. At sa kasalukuyan ay hindi pa yata sila magaling. Pero sa narinig ko, pinahahanting na That si was the Bea Sigma boy I dahil didn't sa ginawang expect that. panggagayuma kay Anton I'm just gonna at sa man. kung anumang ginawa kina Irene at sa What mga the bata. Sigma is that? Naikwento ko na rin sa misis ko ang mga nalalaman ko at inuudyukan niya akong sabihin yun sa mga magulang ni Irene. Ewan ko lang kung makakatulong ang impormasyon ko. Pero sa totoo Oh lang my ay god, ayoko that's so sanang makialam. scary, bro. May kilabot din kasing bumabalot sa akin. At sa pakiramdam ko ay Bro, si it Bea did rin ang just. may gawa nun. Do you see that, guys? It just. Oh my god. It just jump scared me. Itago na lang po ninyo yung tunay na pangalan ko. Tawagin nyo na lang akong Mika. Bagong fan ako nitong channel. Kaka-discover ko lang nito matapos kong marinig sa isang tindahan na tuwing bibili ako ito ang pinapakinggan. Nagtanong ako at doon ko nahanap itong YouTube channel nyo. Nagpasya akong mag-submit ng sarili kong kwento kasi alam ko magugustuhan nyo ang naranasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang kasambahay. Talagang mahirap ang buhay, lalo na yung pamilya namin noon. Kasi siyam kaming magkakapatid. Halos magkandakuba na yung mga magulang ko, kakatrabaho. Kaso kulang pa rin. Ako yung ikalawa sa magkakapatid. Kaya sabi ko, responsibilidad ko rin na magtrabaho para meron kaming extra income.
20 anyos na ako nung dumayo ako sa kabilang bayan bro. para magtrabaho bilang kasambahay. Nice. Pero malayo yung bahay. Liblib. Ang konti ng mga residente na doon. Akala ko nga nagkamali ako ng sulat ng address. Pero tama na. That was so scary. It just jump scared me. What the Sigma is that thing? Halos wala pang 40 yung Oh edad my nila. god. Kasama niya si Sir Tristan. Just Laging busy sa it, trabaho. it just Pag nakakausap ko naman, pop out. mahalata ko na hindi siya yung masumang na ano. Tulad ng mga nakapanood ko sa teleserye. Mabait din yung anak nila. Si Thea. 9 years old na. Nakuha niya yata yung pagiging tahimik ng daddy niya. Kasi kapag iniwan mo siya sa kwarto, doon lang siya maglalaro. Hanggang sa tawagin siya ng mami niya sa labas para kumain. Hindi mahirap yung mga gawain. After 7 months, tsaka ko lang na-realize na hindi tama. Siyempre nung una hindi ko pinansin yung mga na-oobserbahan ko. Pero nung paulit-ulit na, nakakapagtaka na. Hindi sila kumakain ng gulay kapag nagluluto ako. Si Dayan lang ang pinapakain nila. Rason lagi nila, sumasama raw ang tiyan nila kapag kumakain sila ng gulay. Ang konti rin nilang kumain sa gabi. Sabi ko nga, baka mangayayat sila sa diet nila. Pero ganoon daw talaga sila. Tapos ating gabi, maririnig ko na lang na may naglalakad sa labas. May insomnia ako, kaya madalas ko silang makita na tumatakas sa gabi. Minsan nakatulog ako sa paghihintay. Pero alam ko, umuwi sila ng madaling araw na. Ang weird lang kasi ano naman gagawin nila sa labas ng ganoong oras? Aswang ba sila? Pero hindi eh. Isip ko na yan. Kasi sinubukan ko nalagyan ng asin yung pagkain nila. Grabe yun. Guys, nakita nyo ba yun? Bigla akong ginunat dun. Kala ko wala siya dun, guys. Nandun lang pala. Ano yun? Grabe yun. Sabi nga, hinintay ko silang makauwi. Alas-alas na nung marinig ko na pumasok sila ng bahay. Sumilip ako. May tinapon si Sir sa basurahan sa kusina. Si Sir lagi yung nagtatapon ng basurahan na yun. Kaya hindi ko nakikita yung mga bagay na tinatapon nila doon sa umaga. Nakasiguro kung nakapasok na sa kwarto yung mag-asawa. Pinuntahan ko yung basurahan at sinilip ko yung laman. Merong foil. Ang lansa. Yun yung naging grabe. Binuksan ko. Nakita namin dito. Pero may tinapang laman na hindi pa nakakain. Hindi ko masukan ma-realize ko na daliri yun ng isang tao. Binalik ko agad sa basurahan ng foil at nagugas ako ng kamay. Tapos bumalik din ako ulit sa kwarto. Hindi ko magpaniwala. Sa lugar namin matagal na usap-usapan ang tungkol sa mga mayayamang kanibal na bumibili ng malinis na bangkay sa baby. Kaya kainan. Ang sa kwarto, iniisip ko na hindi lang pala basta usap-usapan yun. Totoo na may mga kanibal na. At malamang kasama sa mga yun ang mga amo ko. Parang swerte pa rin sa akin nung muntik madisgrasya si Lolo. Nagkaroon ako ng rason para mag-resign at umuwi sa amin. Wala akong ibang pinagsabihan ng mga nakita ko sa bahay na yon. Ngayon pa lang, kahit hindi ako pinakitaan ng masama ng mag-asawa, nagpapasalamat pa rin ako na agad akong nakaalis sa kanila. O, antok. Grabe yun. Nag-live tuloy ako dahil dun. Walang internet. Unang isa sa katrabaho ni Papa sa back. Ayun. Turong negros na naghahanap ng trapto sa Maynila. Namin tinawagan si Ate Daisy. Dahil kababayan pala ito ni na Papa sa Negros. Pero magkaibang barangay lang. Magaling sa gawaing bahay si Ate Daisy. Base sa pagkakaalala ko. Pag-isip ay nakahanda na ang lahat. May almusal na at nakapaglinis na siya ng bahay. Pagsikat ng araw ay Pangit. tsaka siya lalabas para magwalis sa bakuran o kaya ay maglaba. Napakasipag niya at mabilis kumilos.
Kaya puring-puri siya nila mama at papa. Meron nga lang isang bagay na ayaw. Masaya. Nangyari na ba? Grabe. Ano po? Ha? Opo. 13:17 kami. Patingin ka. Nagnakaw ka naman ng oras. 13:17 talaga yan. Kahit na 13:17 pa yan. Kanina ka pa eh. Ngayon pala. Simula tuloy yung... Ay, hindi na. Isang beses ay nakagalit dahil ginabit. Laban niya, imbis na ipasok yun. Kahit noong umuulan na noong gabi, kaya talaga siya kumilos para ipasok ang mga yun. Kami pa nila kuya ang inutusan ni mama na ipasok yung mga damit. At ayun nga, nakagalitan si Ate Daisy. Napaka-unreasonable nga raw ng takot niya sa dilim. Mangiyak-iyak na noon si Ate Daisy, kaya nagpaliwanag na siya. Sabi niya ay hindi talaga siya sa dilim natatakot, kundi sa lumalaboy sa dilim. Nangangamba raw kasi siya na may naninirahan pa sa malaking puno ng ilang-ilang sa likod ng bahay namin. Lalo lang nainis sina mama at papa sa kanya dahil hindi sila naniniwala sa mga kapre-kapre na yan. Tuloy ay lumawak pa ang kwento ni ate. Ayon sa kanya, hindi simpleng trabaho lang ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Maynila. May tinatakasan daw siyang kapre na nanliligaw sa kanya sa kanila sa probinsya. Nakatira daw yun sa malaking puno at sinusundan siya kahit saan. Ang payo raw sa kanya ng albularyo ay kailangan niyang sumakay ng barko para hindi siya masundan ng kapre. At ayun nga, nakarating siya sa Maynila. Kaya lang ay parang na-trauma na siya sa malalaking puno kagaya ng ilang-ilang sa likod. Dahil doon daw nananirahan yung kapre. Hinayaan na lang nila mama si Ate Daisy. Kahit para sa kanila ay hindi bumenta ang kwento nito. Inisip na lang nila na may phobia talaga ito sa kadiliman. Kaya grabe ang takot. Hanggang sa isang araw ay inapoy ng lagnat si Ate Daisy. Hindi namin napansin na may sakit na pala siya. Kasi gawa pa rin siya ng gawa. Nalaman na lang namin noong bigla siyang nawalan ng malay. Habang naghuhugas ng pinggan pagkatapos maghapunan. Noong tinangka siyang buhati ni Papa para maihiga sa sofa, sobrang bigat niya. Nagtulong-tulong na nga kami mga lalaki. Pero hindi namin siya mabuhat. Kaya humingi kami ng saklolo sa kapitbahay. Para kaming nagbubuhat ng bato noong mabuhat namin si ate. 8 yata kaming nagtulong-tulong noon. Noong time na yun, sinasabi na ng mga kapitbahay na hindi ang lagnat ni ate. Hindi doktor ang kailangan kundi albularyo. Mabuti at nakahanap ka agad ng 2 albularyo sina papa at kuya. At noon nga ay sinabi noong dalawa na may sumusunod niyang kapre kay ate. At kaya siya nilalagnat ay dahil pinipilit nitong masaniban si ate para madala na sa lugar nila. Matanda at makapangyarihang kapre daw ang nagkakagusto sa kanya. Kaya mahirap itong takasan. Nung magkamalay si ate, ay iyak siya ng iyak. Nito ay nasundan na nga siya ng kapre. Sabi ng albularyo, mukhang mas mainam na isama nila si ate sa Bulacan dahil naroon ang mga kakilala nila na magagaling na albularyo. Kailangan daw na ang magpapalaya sa kapre ay isang gumagamit ng isang klase ng kapangyarihan. Sorry po pero nakalimutan ko na kung ano yung tinutukoy nilang kapangyarihan. Ang tagal na kasi noon. Basta may kinalaman sa mga anghel at demonyo
panggagamot. Hinayaan na lang nila mama na sumama si Ate Daisy sa mga albularyo sa Bulacan para gumaling siya ng tuluyan. Sa pagkakaalala ko, parang tumagal ng halos 5 taon ang panggagamot kay ate. Hindi ko lang sigurado kung napatay ba o pinalayas lang yung kapre. Basta ang alam ko, convert si Ate Daisy. Naging Muslim siya. Tapos nakapangasawa siya ng imam na isa sa nagpagaling sa kanya. Mga katoto, ang dami ng tanong sa MCU na hanggang ngayon pinagdedebatihan pa rin. What if si Tony Stark hindi naging Iron Man? What if hindi nakuha ni Steve Rogers yung Super Soldier Serum? Marami pang iba. Pero ito, what if wala si Jarvis para tulungan si Tony Stark? O minsan napapaisip kasi sa MCU, laging may handang tumulong sa kanila sa bagay-bagay. Pero tayo, wala namang Stark Tech sa totoong buhay, di ba? Hello po, Sir Nedkero. Ako nga pala si Rudy. Sobrang tagal ko nang gustong magpasa ng kwento dito sa channel nyo. Kaso tinatamad ako lagi na magsulat. Ngayon lang medyo sinipag at tatapos ko rin. Sana maisama sa compilation na gagawin nyo. Habang 16 years old pa lang ako, nakatira kami malapit sa dagat. Maglalakad ka lang ng ilang minuto, mararating mo na yung dagat. Kaso bihira ang naliligo sa parting yun ng dagat. Bangin kasi, sobrang taas. Tapos sa baba, hindi buhangin ang makikita mo, kundi mga naglalakihang bato. Kung gusto mong maligo, iikot ka pa papunta doon sa kabilang bahagi ng barangay. Medyo malayo pero safe kasi makikita mo doon yung mahabang hilera ng beach na pwedeng paliguan. Doon din dumadaan yung mga mangingisda kapag magpapalaot na sila. May mayaman kaming kapitbahay. Nancy ang pangalan. Katsismisan lagi siya ni Mama lalo na sa hapon. Lagi silang nakatambay sa balkonahe nila Aling Nancy. Umiinom ng juice, kumakain ng pandesal, habang pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Isang beses may dumating na kasambahay sa kanila. Jessica ang pangalan. Galing daw sa malayo itong si Jessica. Ang sabi, tumigil daw ito sa pag-aaral para magtrabaho bilang kasambahay. 19 na itong si Jessica. Unang tingin ko pa lang sa kanya, nagandahan na ako. Parang love at first sight nga eh. Kaso noong panahon na yon, 40 pa ako. Okay naman daw na kasambahay itong si Jessica. Mabait, malinis sa bahay, masipag. Ang reklamo lang nila Aling Nancy, lagi raw itong nasa harap ng cellphone niya. May ka-text. Noong panahon, hindi pa uso yung mga touchscreen na cellphone. Text lang at tawag ang pwedeng gawin. Ano pa lang naliligaw itong si Jessica sa lugar namin, sabi ni Aling Nancy. Kaso, alam niya raw kasi na maganda siya. Kaya parang pinaglalaroan niya yung mga manliligaw. Minsan pinagsasabay-sabay pa. Sa gabi raw, madalas ko itong marinig na may kausap sa cellphone. Sobrang haba lagi ng usapan. Tapos may mga pagkakataon na magpapaalam itong si Jessica na lumabas sa gabi. Pinapayagan niya lang yung dalaga kapag medyo maaga pa. Pero kapag oras de peligro na, hindi niya na ito hinahayaang lumabas. May isang beses na hindi na nga ito umuwi. Kinabukasan, alalang-alala si Aling Nancy. Nagpatulong siya sa amin na magtanong-tanong kung may nakakakita ba kay Jessica sa barangay namin. Sumama daw pala ito sa inuman ng mga lalaking hindi taga doon sa barangay namin. Nung gumabi na at hindi namin nahanap si Jessica, nag-report na si Aling Nancy sa pulis. Sumunod na araw, nakita ang bangkay niya doon sa bangin sa may batuhan. Wala nang buhay. Hindi nahanap ang salarin sa pagkamatay ni Jessica. Inuwi yung bangkay niya sa kanila. Nagbigay din nga si Aling Nancy ng malaking halaga bilang tulong na rin sa pamilya. Simula noon, naging haunted na yung bangin sa may dagat. Wala pang ang 1 taon na patay si Jessica nang mapadpad ako doon. Madalas kasi akong tumambay doon kapag marami akong iniisip. Halos palubog na yung araw. Narinig ko na may
may sumisigaw sa ibaba. Babae. Mahaba yung buhok at puti ang suot na damit. Humihingi siya ng tulong. Nagtaka naman ako. Bakit may babae dun? Bakit siya hihingi ng tulong? Nung nakapag-focus ako at inaninag yung itsura ng babae, saka ko lang na-realize, si Jessica yun. Basag yung kalahating bahagi ng mukha. Duguan yung damit niya. Humingi siya ng tulong sa akin. Tumakbo talaga ako pauwi nang hindi lumilingon. Hindi na uli ako pumunta doon ng nag-iisa. Naging sikat na urban legend yung lugar na yun sa amin. Kahit hanggang sa tumanda na ako. Panakot sa mga bata noon na kapag pumunta ka raw sa pangin, may babaeng duguan ang magpapakita at itutulak ka doon sa bangin. Medyo may katotohanan yun. Kasi mas dumami ang mga taong nadidisgrasya sa bangin na yun. Kahit mga mangingisda, takot na dumaan doon sa gabi. Sa ngayon, hindi na ako nakatira doon. May sarili na rin akong pamilya at sa ibang lugar kami nanirahan. Pero sabi ng mga pinsan ko, nagpapakita pa rin daw si Jessica. Malamang ay hinahanap pa rin yung salarin sa pagkamatay niya na hindi pa rin nahuhuli magpasa hanggang ngayon. Couchy's Lunchbox Cleaning Hack. Mommies, problema niyo rin ba ang greasy makanan niyo for kids? Try this easy cleaning hack para spotless agad ang makanan niyo. Couchies! First, add paper towel, then put dishwashing liquid and water sa baunan. Cover tightly, then shake, shake, shake. After shake, rinse it well. Bye-bye stains! Ready now then for another fun adventure? Hello po, Sir Neb. Ako nga pala si Zenon. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay base sa mga aktual na pangyayari. Binata pa ako noon at nakatira sa bahay ng Ate Claudia na may negosyong ukayan. Noong nagsisimula pa lang, ay kami lang magkakapatid ang katulong ni ate. Pero kalaunan ay lumago rin ang negosyo, kaya kailangan niya ng karagdagang katulong. Isa sa mga kauna-unahang katulong ni Ate Claudia ay si Tita Noning. Matandang dalaga siya at masipag. Ginawa siyang kasambahay ni ate. Dahil sobrang busy na namin sa ukayan ay hindi na maasikaso ang bahay. Tubong kalinga si Tita Noning at marami siyang kwentong kababalaghan tungkol sa lugar nila. Pero sapat ng kababalaghan yung nangyari sa kanya. Kaya yun na lang ang ibabahagi ko. Madaling nakuha ni Tita Noning ang tiwala namin. Kaya siya na talaga yung nag-manage ng bahay habang kami ay nagtatrabaho sa ukayan. Hindi na namin napansin na nagkaroon pala siya ng boyfriend. At kapag nasa ukayan kami, ay nagpupunta sa bahay yung nobyo niya. Kung hindi pa siya nagkaroon ng morning sickness, ay hindi pa namin malalaman. Sir Neb, nagbuntis si Tita Noning sa edad niya na 51. Opo, may mens pa rin siya sa edad niyang yun. Gulat na gulat kami. Pero natawa rin naman dahil at least magkakaroon siya ng pamilya. Kaso doon na nagsimula yung kababalaghan. Una ay naglahong parang bula yung jowa ni Tita Noning. Hindi niya formal na naipakilala sa amin yung lalaki. Dahil ginost na siya. Maunawain naman si Ate Claudia. Kaya sabi niya ay siya na ang bahala sa bata. Kumuha ng isa pang kasambahay si ate. Dahil masela ng pagbubuntis ni Tita Noning. Lagi siyang nasusuka at naliligo. Namayat din siya. Kaya halos linggo-linggo ay pinapacheck up siya. Kaso sa bawat check up niya ay hindi makita ang bata sa ultrasound. Nagtataka maging yung doktor. Dahil kahit daw 2 buwan pa lang ang pagbubuntis, ay dapat may makita na. Pero sa halip ay isang bilog na mas lang ang laging lumalabas sa ultrasound. Pagdating ng 3 buwan na wala pa rin makita sa ultrasound, eh sobrang nabahala na si ate. Paano ay sige sa paglaki ang tiyan ni Tita Noning. Tuloy rin ang morning sickness niya at marami siyang bungo sa kapayatan. Sa pregnancy test siya ay positive ang lumalabas. Kaya alam nilang buntis. Pero nasaan yung baby? Sa kadesperaduhan ay sa albularyo na lumapit si ate.
nalaman na kiyawa ang pinagbubuntis ni Tita Noning. Meaning ay engkanto ang nakabuntis sa kanya, kaya hindi niya makikita ang bata. Sabi pa ng albularyo, ay dapat na maalis ang nasa tiyan ni Tita. Dahil kapag hindi na agapan, ay mamamatay siya at makukuha rin ang engkanto. Natatandaan ko noon na iyak ng iyak si Tita Noning at binabanggit niya yung pangalan ng nobyo niya na parang Enrique ba o Enrico yata. Hindi siya makapaniwala na engkanto ito. Nakinig si Ate Claudia sa albularyo at kahit na magastos ay pina-3D ultrasound niya si Tita. Doon nga ay nakita na tubig lang ang laman ng sinapupunan niya. Nagmadali sila na ma-CS si Tita para itigil ang pagbubuntis niya. Halos mabaliw raw si Tita Noning nung hinahanda siya para sa operasyon. Paano ba naman ay aasa-asa siya na magkakaanak na siya, tapos wala pala. Naoperahan nga si Tita Noning at kaya ng sinabi ng doktor ay tubig lang ang laman ng tiyan niya. Makaraan ng ilang araw ay umuwi rin siya at kahit nananamlay pa ay nagbalik na sa trabaho. Kasama niya sa bahay yung bagong kasambahay na si Ate Lilet para hindi siya mahirapan sa trabaho. Tapos isang araw, habang nasa upayan kami Ay, ay daya. tumawag si Ate Lilet. May dumating daw na lalaki at inaaway si Tita Noning. Napasugod kami sa bahay at dinig na dinig nga ang sigawan habang si Ate Lilet ay nasigaw at natataranta na. Ang ginawa ni Ate Claudia ay tumutok sa kusina at kinuha ng asin bago lumapit si Ate Noning at doon sa lalaking kasagutan nito. Nakialam si ate at ang sabi ay lumayas yung lalaki. Bago niya ito buhusan ng asin. Kitang-kita namin kung paano gigil na umalis yung lalaki. Halos umusok ang ulo niya. Napaupo sa sahig si ate pagkaalis noong lalaki. Yun pala yung jowa ni Tita at nasabihan na siya ng albularyo na babalikan siya nito dahil sa tinigil niya yung pagbubuntis. Dahil sa nangyari ay umalis na lang si Tita Noning at bumalik sa probinsya nila. Hindi na nga nagkaroon ng sariling pamilya si Tita Noning. At si Tita Noning mag-isa na lang na naninirahan sa probinsya. Sa mga taong nakikinig, sana maganda ang simula ng araw nyo. Ang pangalan ko ay JR. Tagahanga ako nitong channel nyo noon pa. Natatandaan ko kung hindi pa lang yung subscribers nyo nakikinig na ako. Walang halong biro yan, Sir Neb. Karen ang pangalan ng asawa ko. Magkaedad kami. Nagkakilala kami noong minsang magkatrabaho kami sa BPO company. Nagandahan na ako sa kanya, introduction pa lang. Naligaw na ako agad nun. Tapos after 3 months, kami na. Lumipas sa mga taon, nag-live-in na kami. Kasi alam ko naman na gusto na rin niyang magkapamilya. Balak sana namin na mag-ipon muna. Kaso, nabuntis agad si Karen. Hanggang sa nadagdagan yung anak namin ng 2 pa. Kaya sinantabi na muna namin yung planong kasal. Nung 3 na yung anak namin, napagkasunduan namin ni Karen na kumuha ng kasambahay para mabawasan din yung pagod namin kapag uuwi ng bahay. Kaso nahirapan kami ng una. Buti at may nakapagrekomenda sa amin. Hinday ang palayaw niya. Nasa 40 na ang edad. Okay naman sa amin si Ate Inday. Simula Lunes hanggang Biyernes ay sa bahay lang siya nakatira. Pero kapag Sabado na, ay umuwi siya sa kanila. Medyo malayo din yung bahay niya sa amin. Kailangan pa niyang mag-bus para makauwi. Ang rason malulungkot daw yung mga anak niya kung hindi siya uuwi ng Sabado at Linggo. Baka raw magtampo sa kanya. Yun ang naging setup namin every week. Okay lang din naman sa amin ni Karen kasi malaking tulong na si Ate Inday sa buong week na kasama namin siya sa bahay. Isang Biyernes, sakto maaga kaming dumating ni Karen sa bahay. Pagdating namin, sumilip ako sa bintana. Malamig ako kasi pagtingin ko, walang ulo si Inday. Agad akong pumasok. Pagtingin ko ulit, meron na siyang ulo. Hinayaan
Nung hapon na yon, ang dami niyang sinasabi doon sa mga anak namin na magpakabait daw ang mga ito. Laging makikinig sa mga magulang. Sabi nga ni Karen, kinakabahan daw siya. Kasi parang sa mga sinasabi ni Inday, may balak na itong mag-resign. Pinatid ko siya doon sa terminal mga alas 6 ng hapon. Kumaway pa sa amin. Ako naman, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Kasi kinakabahan ako kahit wala namang dahilan. Pinagabihan, nagising ako sa ingay sa kusina. Mababaw pa naman ang tulog ko. Kaya sa aming dalawa ni Karen, ako lagi yung nagising kapag may ingay sa labas. Naglakad ako sa labas. Binuksan ko yung ilaw sa sala. Tsaka ako dumiretso sa kusina. May nakatalikod na babae. Pagpasok ko, tumingin siya sa akin. Si Inday yung nakita ko. Nakangiti. Sabi niya, paalam na sir. Uuwi na po ako. Tapos tumayo siya. Naglakad palabas. Nung una hindi pa rumirehistro sa akin. Yung utak ko tulog pa. Tapos naalala ko, umuwi si Inday. Sumakay pa ng bus. Ako pa yung naghatid. Sinundan ko ito. Nakita ko si Inday. Naglalakad sa hangin. Paitaas, lampas doon sa bakod namin. Hanggang sa naglaho na parang usok. Siyempre, ginising ko si Karen. Kinuwento ko yung nangyari. Hindi siya naniniwala. Baka raw tinatakot ko lang siya. Sabi ko hindi. Natawa ako nung tanongin niya kung nagda-drugs daw ba ako. Hindi kami nakatulog doon. Kasi alam namin pareho na may nangyari. Kinamagahan, may tumawag sa amin. Anak ni Inday. Umiiyak. Si Karen ang sumagot. Ang sabi na disgrasya raw pala yung bus na sinakyan ni Inday nung pauwi siya. Sinalpok ng truck na nawalan ng preno yung gilid ng bus. 5 raw yung namatay. Kasama si Inday. Iyak kami ng iyak ni Karen nang marinig yun. Kung alam ko lang sana, dapat hindi ko na siya hinayaang umuwi. Buhay pa sana si Inday. Pumunta kami sa libing ni Inday. Kahit yung mga anak namin na napamahal na sa kanya, ay umiyak nung pinapasok na sa nicho si Inday. Isa sa mga natutunan ko, hindi mo talaga alam kung kailan ka kukunin ng Diyos. Kaya sulitin mo na ang araw-araw. Kasi lahat tayo ay mamamaalam din kalaunan. Kaya po akong LB. May karanasan po akong ibahagi sana sa inyo. Tungkol ito sa kakaibang pamilya na aking napagsilbihan noong bago pa lang ako sa Maynila. Nagmula po ako sa probinsya.